Kristo. Good afternoon po sa inyong lahat. Happy New Year! Pakibati ho ang mga katabi natin ulit ng Happy New Year. Parang hindi naman masyadong katagalan yun. 4 days ago lang ho yun, no? Last year, 4 days ago lang, no? And alam nyo, kapag tayo po ay may natatapos na isang programa, isang activity, isang project na sobra mong pinaghirapan, kapag tayo ay nakakalampas sa isang matinding problema, iba ang pakiramdam. Kaya for sure, katulad ng nagdaang taon, meron akong isang napanood, sabi ko nga nung bisperas ng bagong taon, may isang angkor. Ang sabi niya, ang 2025 daw ay napakagulo. Sa isip-isip ko, nung 2024 ba hindi magulo? Nung 2023, nung 2022, parang lahat yan ng mata na ng taon ay naging magulo. Pero mga kapatid, una tigid sa lahat, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos kahit naging mahirap, nairaos, natapos natin ang 2025. Palakpakan natin ang Panginoon at pasalamatan natin sa pinagkaloob niyang lakas sa atin. No? Siyempre, ang lahat ng ito sa awa at sa tulong ng Diyos natapos, nakaraos ang 2025. Amen. Pero, mga kapatid, ako'y naniniwala rin naman. And I am sure ang Diyos din, hindi niya makakalimutan. Kaya natapos, napagtagumpayan, dahil ginalingan mo rin. Dahil tinibayan mo rin. Kaya good works sa'yo. Congratulations din sa lahat ng ginawa mong pagtitiis. Sa lahat ng ginawa mong tibay, kaya mo natapos din ang 2025. Kaninang umaga may kausap akong bata, si Baye, kung tawagin ko si Baye, kasi noong pong simbang gabi, sabi ko, anong gusto mong regalo? Baye, barel, no? Baye. Kaya kanina nakita ko siya, sabi ko, bakit matagal kang nawala? Nagkasakit. Mukhang nausog sa sobrang cute kasi nung simbang gabi. Nakita ko, pumayat na. Sabi ko, anong gusto mong pagkain? Siyempre bata, Jollibee. Naalala ko, siguro nung karamihan dito sa atin, tandaan-tandaan nyo pa yung commercial ng Jollibee dati. Isa pa, isa pang Chicken Joy. Isa pa. Alam nyo mga kapatid, siguro ito rin ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin ngayong 2026. Isa pa. Galingan mo ulit. Tibayan mo ulit. Gawin mo ulit ang lahat ng mabubuti, tamang ginawa mo. Isa pang beses. At sa linggong ito mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang kapistahan, dakilang kapistahan ng pagpapakita ng bagong silang na sanggol sa buong mundo. Kaya nga, ano yung representative na ginamit sa eksena ng nativity? Merong mga anghel, merong mga pastol, at ngayon may 3 pantas na kung tawagin natin ay 3 mago o 3 hari. Nagpakita ang Panginoon sa buong mundo. Ito yung tinatawag nating Epiphany Sunday. Galing sa salitang Grego, nang ibig sabihin ay to manifest, to reveal, magpakita. At sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang pagpapakita ng Panginoon. Siya ang katuparan ng pangako ng Diyos na ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kahirapan, kasamaan, maging kamatayan. Kaya napakahalaga po ng araw na ito nang magpakita ang Panginoon sa anyo ng sanggol na si Jesus. Pinatunayan niya na siya ay tapat sa kanyang pangako sa pamamagitan ng pagsilang ni Kristo. Kaya nga mga kapatid, kaya meron pa tayong mga Christmas decors, kaya kumakanta pa tayo ng Christmas songs. Dahil na kahit bumati na tayo ng Happy New Year, huwag niyong kakalimutan, hindi pa tapos ang Pasko. Christmas season pa rin. Kaya bago tutuluyang matapos, kasi ang tanong ninyo, Father, hanggang kailan ba talaga? Sa simbahang Katolika, sa ating mga Katoliko, ang Christmas ay matatapos sa linggo. Baptism of the Lord. Kaya meron pa tayong natitirang 1 linggo.
Kaya wag na natin tipirin dahil matagal na naman natin itong aantayin. Kaya nga, pakibati ang ating mga katabi rin. Merry Christmas. Merry Christmas pa rin tayo. Huwag niyo pong kakatamaran dahil isang linggo na lang natin pwedeng gawin yan. At kagaya ng sinabi ko ng mga nagdaang araw, dahil ang sabi ni Father Hans, hindi pa tapos ang Pasko, kaya kapag binati ka ng Happy New Year, ang sagot mo, Merry Christmas, sabay pamasko ko. Sabi ni Father, hindi pa tapos ang Pasko. Kaya balikan mo yung mga nagtago-taguan at nagmaang-maangan. Pwede pang manghingi ng Christmas gift. Hindi pa tapos. Patuloy nating ipinagdiriwang ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao. Nagpakita ang Diyos, pinatunayan ng Diyos, ipinakita ng Diyos sa gawa ang kanyang dakilang pag-ibig sa tao. Ipinakita niya. At mga kapatid, sa ating unang pagbasa, ito rin ang gustong ng Diyos na gawin mo ngayong 2026. Ang ganda-ganda ng unang bahagi ng unang pagbasa ngayon. Magbangon ka, Jerusalem. Stand up. Magbangon ka at magliwanag ka. Ngayong bagong taon, magliwanag ka hindi lang sa katalinuhan mo, hindi lang sa pera mo, magliwanag ka hindi lang sa mga success mo at achievements mo. Magliwanag ka hindi lang dahil sa itsura mo, magliwanag ka hindi lang dahil sa kayamanan mo. Magliwanag ka sa kabutihan mo. If last year, 4 days ago, nahiya kang magpakita ng kabutihan at kabaitan, this year, sabi ni Kristo o ni Propeta Isaías, magliwanag ka katulad ng Jerusalem. This year, let them see Christ more in you. Sa iyong mabubuting salita, sa iyong magandang ginagawa, sa buhay mong tama, magliwanag ka. Hindi man po tayo sure. Sabi nga nung angkor, magulo daw ang 2025. This 2026, real talk tayo. Hindi ka sure kung hindi na magulo. Hindi man tayo sigurado na laging magiging madali, masaya, maganda ang araw ng 2026. Huwag kang panghihinaan ng loob. Huwag kang masisiraan ng loob. Maniwala at magtiwala ka pa rin na marami pa rin mas mabuti at magandang bagay ang kayang ipakita ng Diyos sa iyo. Ang kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Anong dapat nating gawin? Hindi puro, Lord, ikaw nang bahala. Anong dapat nating gawin? Makinig po kayo. This year, mas labanan mo ng katotohanan ang tukso ng kasinungalingan. Be wise this year. If last year, masyado kang naging mahina, nagpaloko, biktima ng mga sinungaling at pagpapanggap, this year, become wiser. Labanan mo ng katotohanan ng kasinungalingan. Talunin mo ng kabutihan ang kasamaan at kasalanan. At tapatan mo ng awa at pag-ibig ang galit at inggit. Alam mo ninyong pag-Epiphany Sunday, may isang lumang tradisyon na ginagawa sa ating mga Katoliko. Ito yung pagbabasbas ng bahay, lalo na ng mga pintuan. At may nilalagay sa pintuan. Hindi ito yung kung anong sinasabit ho ninyo ha. Bilang mga Katoliko, anong nilalagay sa pintuan kapag bagong taon? Ito po yung isinusulat na 3 letra at yung kasalukuyang taon. Kaya nga sa ibang simbahan mayroong blessing of chalk. Ngayon kahit hindi na chalk, kahit yung panulat. Anong sinusulat natin doon? 20 plus, ano yung 3 letra? C, M, B. 20 plus C plus M plus B plus 26. Nilalagay yan sa taas ng pintuan. Ano pong ibig sabihin nito? Yung CMB, una, ito daw ay katumbas ng acronym o yung
mga letra ng pangalan ng 3 pantas. Gaspar, Melchor, Baltasar. Pero meron pang isang mas magandang kahulugan yung 3 letra. Ito daw ay kumakatawan sa mga salitang Latin na Christus mansionem benedicat. Ibig sabihin, may Christ bless this house. Alam mo ninyo sa Ebanghelyo, kahit yung 3 pantas ang nagdala ng regalo, sila ang umuwing mas masaya at pinagpala. Bakit? Sapagkat nagbunga ang lahat ng kanilang sakripisyo, pagod at paghihirap. Dahil hindi natala ang nagpakita sa kanila, ang Panginoon na. Ngayong bagong taon, walang masamang magsipag ka, maghangad, maghanap ng mas maginhawa, maganda at masayang buhay. Gawin mo lang yan ng mabuti, gawin mo lang yan sa tama. Kayang ibigay ng Diyos sa iyo yan. Pero huwag niyong kakalimutan ang sinasabi ng isang matandang awitin. Sa Diyos lamang mapapanatag ang iyong kaluluwa. Anuman ang ipakita sa iyong kayamanan ng mundo, anuman ang ipamukha sa iyong kapangyarihan ng tao, sa Diyos mo pa rin makikita ang tunay na kaligayahan, kapayapaan, at tagumpay sa buhay. Sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, ngayong bagong taon, as we continue to celebrate Christmas, huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag kang masiraan ng loob. Patuloy tayong umasa sa mas mabubuti at magandang kayang ipakita ng Diyos sa iyo. Huwag mo lang iwan at talikuran ang nagdaang taon. Pasalamat ka sa lahat ng ipinakita nitong aral sa iyo. Ngayong bagong taon, binibigyan ka pa ng bagong pagkakataon. Isa pa, para maipakita mong mabuti kang tao. Isa pa, para makagawa ka ng mabuti sa ibang tao. Isa pa. Amen.